Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Narito tayo muli para sa ating evening word ng Armor of God Christian International Ministry, na kung saan ay patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita upang patuloy natin pong tamuhin ang tunay na katagumpayan ng buhay na ito. At hayaan po na patuloy na i-welcome ko muna bawat isa sa inyo, ang aking mga dating kasama sa 60th PC Battalion, yung aking pong mga kabatsmates, Class 76 ng SIGAS, yung buong kawan ng Armor of God Christian International Ministry, doon sa mga kapastoran ng Armor, kayo din sa The Family of the Anointed One, at sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa Facebook and Messengers, at sa ating mga kapatid, mga dating kaibigan naroon sa ibang bansa, sila Sister Noreen, sila Brother Joel Landasabal, sila Brother Joe Daring Paralag, at gayon din sa Sister Merly Diasis, gayon din si kay Jocelyn Behega. So lahat po ng maabot pa ho, buong Kunanan, ayan, lahat po kayo na nariyan sa ibang bansa, at sa lahat na maabot pa ng video nito. So, to God all be the glory. Welcome sa lahat. Purihin ang Diyos. Bago ang lahat, anyayahan muna po natin ang banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Everybody close your eyes and let us pray. Father God, we thank you so much, Lord, for this opportunity that we can share once again, Lord, ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Hayaan po, Diyos, na patuloy po namin lubos na maunawaan ang bawat bahagi, Panginoon, Lord, ng sharing time na ito, O Diyos, upang sa gayon, Panginoon, Lord, we can walk in the newness of the Spirit. Salamat po, marami, maging matagumpay ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So, ang aking pong patuloy na bibigyan din sa inyo, ito po yung napakahalaga upang bawat isa sa atin ay patuloy na lumakad sa kalooban ng Panginoon, at taglayin po natin ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu, ang presensya ng Diyos. Hindi po niya tayo iwanan, bagkus makikita po natin ang paglakad natin ay nasa tiyak na katagumpayan, at magmamanifest even ang anumang mga gifts ng Espiritu sa ating mga buhay, lalo ng kanyang presensya ay patuloy na magiging kasangkapan ng bawat isa sa atin, magiging vessel for God's honor. So, to God all be the glory. Akin pong dalhin ngayon ay yung teksto po na nandun po yan sa Philippians chapter 1 verse 21. Ang sabi po roon, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So, salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos, at hayaan po na magpatuloy po tayo na ating pong pag-aralan ito. Ano bang ibig sabihin po nitong tekstong ito, salitang ito? For to me, to live is Christ, and to die is gain. So, nais ng Panginoon ipaunawa ang mga salitang ito na malalim, pero kapag tayo po ay sensitibo sa Espiritu niya, maunawaan po natin. Habang itinuturo ito ng inyong abang lingkod, ay papaunawa ng Diyos sa inyo ang kalaliman po nito. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? So, ang sabi, ang salita ng Diyos dito ay may dalawang kahulugan, mga kapatid. At ang nais ng Diyos ay manangan tayo sa Espiritu at sa kahayagan niya. Ang sabi ng Diyos na hindi niya ikinalulugod ang kapahamakan ng tao, kundi magtamasa nga tayo ng totoong buhay at magtagumpay po tayo, mga kapatid. At makita niya na tayo po maligaya, na punong-puno ng kapayapaan sa kanyang piling, yamang tayo po'y nagtiwala sa kanya. Bagamat hindi natin siya nakita, pero nandoon palagi ang kanyang pagsubaybay, protection. Sabi niya doon sa Ezekiel 33 versikulo 12, sabi niya, "Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masamay dapat humiwalay
sa kanyang masamang lakad upang siya'y magkaroon ng buhay. So ang Diyos, nais niya na bawat isa sa atin, amen, na nakasumpong na sa Kanya ay magpatuloy po. Ayaw niya na tayo mapapariwara at mapapahamak muli. Ayaw niya na tayo po ay magkaroon ng panghihina. At sa gayon ay dito po i-start yung kamatayang spiritual. Nais ng Panginoon, manatili po tayo. So, ang sabi, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mapapahamak. Nais niya na ang masamay humiwalay sa kanyang masamang lakad upang siya ay magkaroon ng buhay. So, ano ba itong buhay na tinutukoy ng Diyos? Sa katotohanan, mga kapatid, ang Diyos, anak, ang tinutukoy niya na buhay rito. Pagkat sa magitan niya, nahayag ang buhay. Siya mismo ang may akda o gawa para tayo ay magkaroon ng buhay. Walang iba kundi ang kanyang mahal na anak. Ang sabi nga po ng mga gawa, Kapitulo 3, versikulo 15, sa English version, sabi, you killed the author of life, but God raised him from the dead. So dito po ipinapakita na itong Jesus na ito na nagmahal sa atin, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ang sinasabi ng Biblia na may akda ng buhay. So makita po natin na may akda ng buhay ay siyang pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, ngunit sa kahabagan ng Diyos sa sangkatawan, muli niya po siyang binuhay. Oo, imposible na ang kamatayan ay hawakan ang Panginoong Hesus sapagkat siya po ang may akda ng buhay. Purihin ng Panginoon. Sabi ng John chapter 1, sabi ng 1 John chapter 1 verse 2, at dumating ang buhay at aming nakita at aming pinatutuhanan na siya na nga ang buhay, kasama na siya ng Ama mula pa ng pasimula. So mga alagad ay nagpapahayag ng mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya talaga yung buhay. Oo, nung siya'y narito sa lupa, pinahayag niya ang katotohanan na siya talaga ang buhay at ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang buhay na sumasa kanya. Bagamat siya'y namatay, ngunit makita po natin bumangon siya mula sa mga patay upang sabihin na talagang hawak niya ang buhay. Siya may-ari ng buhay. At tayo galing sa kanya. Amen. So, siya'y buhay. Amen. Mabasa rin po natin yan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yamang ang salita ay Diyos. Gayunman, ang Diyos na tinutukoy na salita rito ay walang iba kundi ang buhay. Ang Panginoong Hesukristo na siyang totoong buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay maghayag ng katotohanan sa kanyang mga inaaralang mga disipulo, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. John 14:6. So makita po natin na ang buhay ay hindi natin makikita sa kanino pa mang iba, kundi tanging siya lamang ang buhay. Yes, rorolyo, maraming mga panahon, pero sasabihin pa rin ang mga katotohanan ito na siya ang buhay. Amen? Luke chapter 20 verse 37-38. Ang sabi po doon, English version po ito ng NIV, but in the account of the burning bush, even Moses showed that the dead rise. For he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.
He is not the God of the dead, but of the living. For to Him, all are alive. So dito po ay pinapakita ang Diyos na siya po ay Diyos ng mga buhay. At siya ay buhay. So dito po ay pinapakita na pinapakita po sa panahon na nakausap ni Moses si God ay matagal ng panahon na nangamatay na po sila Abraham, Isaac at Jacob at maraming henerasyon na po ng mga nagdaan. So nagpakita ang Diyos ni Abraham sa kanya at Diyos din ni Isaac at Diyos din ni Jacob. At siya ay nagsabi, kung siya ay kinilala ni Abraham at namatay, ni Isaac at namatay, at ni Jacob at siya rin ay namatay, at ngayon, kausap niya ngayon si Moses na maraming mga henerasyon, mga panahon ang lumipas, ay siya pa rin Diyos na nagsasalita at nabubuhay. So ang Diyos ay buhay. Hindi po siya namamatay. Mamamatay ang lahat. Ang mga tao, nagpapalit ang mga saling lahi. Pero yung Diyos, siya ay Diyos pa rin. At mananatiling buhay magpakailanman. So purihin ang Panginoon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit magsalin-salin pa ang maraming saling lahi, siya'y mananatiling buhay pagkat siya mismo ang buhay. Gaya nga po na sinabi ng Book of Acts 3:15 na siya ang may akda ng buhay. Ang Diyos at ang ating Panginoong Hesus, siya ang may akda ng buhay. Kaya hindi po siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Napakalinaw po. Alam niyo ba, si Kristo ang humahawak at umaalalay ng lahat ng bagay. Ang araw, buwan, ang buong universe, ang lahat ng mga planeta, sila ay nagro-rotate, nagre-revolve sa isa't isa. Pero hindi po nagkakaroon ng tinatawag na collision o yung bungguan. Yes, bakit? Dahil meron pong Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na humahawak ng universe. Kaya ang earth, still earth pa rin ngayon dahil mayroong humahawak na Diyos na buhay. At walang collision na nangyayari at nagaganap sa earth because hawak ng Diyos ang earth. At ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 17, alam nyo ba kung sino ang umahawak nito? Ang sabi po roon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. So ito pong Kristo na ito na nagsabi na siya po ang buhay ay nagsabi. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. At siya rin ang nagsabi na siya na buhay ay nagsabi, ang nananalig sa akin ay hindi na mamamatay, kundi lumipat na sa buhay. Yan po yung makita po natin. Sabi doon sa John chapter 5 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin, walang iba kundi ang Ama, ay may buhay na walang hanggan.
siya'y hindi na mahahatulan pa, kundi lumipat na siya sa totoong buhay mula sa kamatayan. So napakapalad po natin mga kapatid na unawain ang mga bagay ng salita ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, kasama ang Espiritu Santo ay isang Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng buhay. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi na ng mabuhay ay si Kristo. Dito po pinapahayag po ni Saint Paul na kailangan po na ang may akda ng buhay ay patuloy na manirahan po sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Kailangan, kapatid, kailangan na si Kristo ay mananahan sa ating mga buhay mula ngayon. Amen. Praise God. Ang paghahariin po natin si Kristo ay napakahalaga sapagkat siya po ang totoong buhay at pinagmumulan ng buhay. Yes, kapag si Kristo ay pinapasok natin sa ating buong pagkatao, yamang siya ay buhay, ay magkakaroon po ng pagbabago sa buhay po natin. Yes, sa pamamagitan niya, tayo ay mababagong lubos. Ang sabi nga po, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay sanang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya pag pinaghari nating lubos-lubos siya sa buhay natin at sa ating mga puso, magkakaroon po ng transformation, pagbabagong lubos. Nais ng Panginoon, maunawaan mo ito. Ayaw ng Panginoon na tayo po yung mapapahamak. Amen? Alam nyo ba na nais na ipaabot sa atin ng Panginoon yung mensahe, for to me, to live is Christ and to die is gain. Alam nyo ba kung anong pakahulugan po nito? Nais ng Panginoon na kamatayan ay ang kamatayan po ng bawat isa sa atin sa sarili. Sa kalooban ng Diyos sa paghahayag ng Panginoon sa oras nito, ay nais ko pong bigyan din sa inyo na hindi po yung kamatayang pisikal, kundi yung kamatayan po natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, na ang mabubuhay ay si Kristo. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kinagigiliwan ko ang kamatayan ng aking mga banal. Bakit, kapatid? Dahil hindi na sila ang nabubuhay sa kanilang mga sarili, kundi ang Diyos na, ang Kristong banal na siyang nabubuhay at may akda ng buhay. At sila ay lubos na nangamatay na sa kanilang mga sarili. Sa gayon, ang buhay na nagahari sa kanilang sarili ay hindi na sila, kundi si Kristo na may akda ng buhay. Sabi po ng Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. So doon sa New Living Translation naman, ay the Lord cares deeply when His loved ones die. Doon sa English Standard Version naman, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Kapatid, ang mga saint niya o ang mga anak niya, ang mga banal niya,
ang kanilang mga kamatayan ang hinihintay ng Diyos. At ito ay very precious, mahalaga ito. Isang mabangong samyo ito sa kanyang harapan. Ang kamatayan po natin sa sarili. Ang sabi ng Galatians chapter 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. So makita natin mga kapatid, pag-isipan po natin kung ang Diyos ang nabubuhay sa atin. Meron bang mahirap na bagay sa atin? Is there anything too hard for the Lord? Kung siya na may akda ng buhay ay nasa ating mga puso. Pag-isipan po natin lubos-lubos ito. Kung nais mo makita ang pagkilos, paggalaw ng Diyos sa buhay mo, hayaan, mga kapatid, na hawakan niya ang monobela ng ating buhay para hindi na po tayong mabuhay, kundi siya na po ang totoong mabuhay, na siyang may hawak ng lahat, may akda ng lahat. Kaya nga, inuulit ko, Philippians 1:21, for to me to live is Christ. For to me to live is Christ. For to me to live is Christ, and dying is gain. At ang mamatay ay pakinabang. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag naunawaan po natin ito, hindi na po tayo katulad po ng mga boksingero na susuntok pa sa hangin. Hindi na rin po tayo makakatulad po sa mga tao na tumatakbong walang nararating. Bagkus, kapag naunawaan po natin ang salita ng Panginoon at ito'y naging application na i-apply sa ating mga buhay, makikita po natin na hindi na po tayo nabubuhay. Kaya nga, sabi ni San Pablo doon sa 1 Corinthians 9:26 hanggang 27, NIV translation po ito. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. So, ang sabi, hindi ako tumatakbo, no, walang mararating. Hindi ako nakikipaglaban na walang tinatamaan. Hindi. Kundi aking pong binibigyan ng suntok ang aking katawan. At ginagawa ko rin itong alipin upang kung ako'y mangaral sa iba, hindi ako magkaroon ng disqualification sa buhay na ito. So, purihin ng Panginoon, mga kapatid, nais ng Panginoon na maunawaan po natin ang mga katotohanan ito. Napakasarap pong maunawaan ito. Kaya nga, kailangan nating mahalin si Christ. Amen? You must love Christ more than anything, more than your loved ones, more than your life. You must be willing to die for Christ. It is either you are a slave to sin or you are a slave to Christ. Kaya nga, accepting Christ will cause you an easy life. Kaya nga, you need to deny and take up the cross daily. You must trust in the Lord in the hardest situation. Kailangan pagtiwalaan mo siya. Kung dumating man ito yung mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, you must trust Him. You must discipline yourself. At sabihin mo, and say no to the world.
Your life must be all about Christ. Kailangan ang buhay natin ay laging si Kristo. Amen? Hayaan po na sa ating pong patuloy na pagkaunawa sa mga bagay na ito, hayaan po na kailangan maunawaan po natin ito, mga kapatid. Amen? Yes, hallelujah. Sabi nga po, kapag ginawa po natin ang Diyos, na reward po natin, shield po natin, sabi ng Romans 8:31. Amen, hallelujah. Hallelujah. Sabi po roon, na tunay nga po na sabi niya, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Alam niyo ba, sinabi ko sa inyo kanina na kapag tayo po ay hindi na nabubuhay sa ating mga sarili, ang Diyos na ang nabubuhay. Siya na ang may control ng ating buhay. At anuman ang ating hilingin sa Kanya, naroon ang comfort niya, naroon pagsama niya, at ang totoo nating buhay ay siya na. At dahil dito, sasamahan tayo ng Panginoon, magmamanifest ang kagandang loob ng Diyos, maging ang Kanyang kapangyarihan. Ano man hilingin mo, nandyan na agad ang kahilingan mo. Ipagkakaloob na ng Panginoon dahil nalulugod siya sa iyo. Matutulad ang ating buhay sa mga nangunang mga bayani ng pananampalataya na nauna ang Diyos sa buhay nila. Kaya ang Diyos ay lugod na lugod sa kanila. Alam niyo mo ba, kapatid, habang ikaw ay nakikinig at ito yung ipinamuhay, makikita mo ang gantimpala mo. Sabi ng Panginoon, I am your shield and your great reward. Purihin ng Panginoon. Doon sa Romans chapter 8 verse 19, ang sabi doon, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Naghihintay na sila, kapatid. They need a Savior. Amen? Naghihintay na sila na makita yung glory, yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan ng Diyos na naririyan sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Bible, stir up the gift that is in you. Stir up the gifts that is already inside of you. So naghihintay na sila. At they are praying. Sino ang hahango sa kanila? Sino ang gagamitin ng Diyos upang sila ay mahango sa kahirapan ng daigdig na ito? At sila ay kahabagan at kaawaan at ihaon mula sa putikan at dalhin sila sa talagang totoong buhay na hantong sa buhay na walang hanggan. Ang buhay mo, kapatid, ay hinihintay niya. Ito na yung panahon na maunawaan mo. Yes. Alam mo ba, ang sabi ng ibang salin ng Biblia, everything God made, the creation, is waiting with excitement. Sila ay naghihintay at excited sila sa kanilang patuloy na hinihintay. In eager expectation for God to show His children's glory completely. Sapagkat makikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos na nasa buhay mo. Kapatid, ito na yung araw, ito na yung oras. Huwag kang matakot kung ang Diyos ay nasa iyo. Who can be against you? Kapatid, yung sabi ng Psalms 127 verse 2,
In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Kapatid, napagod ka na ba? Pinakananasa ng puso ng Diyos na maunawaan mong salita ng Diyos upang bigyan Kanya ng kapahingahan. Sapagkat kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, it is Him. Sabi nga na siya ang ating provider. Siya magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Nakita ng Lord na nais niya na ikaw ay gamitin niya, isent niya, at patuloy na gamitin bilang vessel ng kanyang kapangyarihan para abutin ang creation na naghihintay na. Matagal na silang naghihintay. At kailan yun? Ngayon ng nais ng Panginoon. Sabi ng Lord, in vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat. Yes. Sapat na yung mga bagay na ginagawa mo, kapatid. Ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga. Kung ang kalooban mo ang nasusunod, hindi ang first priority ng Diyos, kundi ang first priority na inaasam-asam ng Diyos na makita sa buhay mo ay ikaw ay nasa Kanya palagi. Kung maaari, ito ay mangyari maganap sa iyong buhay. Siya ay sumaiyo araw at gabi na laging sumasaiyo at mararanasan mo ang totoong pagkilos ng Diyos. At gagawin Kanya, susuguin Kanya bilang Kanyang lingkod, bilang Kanyang propeta, bilang Kanyang ebanghelista, bilang Kanyang apostol, bilang Kanyang tagapagturo at pastor. Ito na yung pagkakataon ng bawat isa sa atin. Marami na po tayong kaabalahan, lalong-lalo na sa ating mga pastor. Sa sobra nating kaabalahan, minsan, first priority pa rin natin ang ating mga sarili at di natin nakita na ang Diyos ay naghihintay. Hayaan na sa araw nito, siya naman ang mauna palagi sa buhay natin at punuin natin ang vessel na ito ng Kanyang kaluwalhatian